introduced the project NARS, 'di ba? Yung NARS assigned in rural service. So that was successful. In fact, there's a lot of clamor for the same program for the nurses in the rural areas para makagain sila ng experience. But you know, the Department of Labor has a very limited resources on this. We also introduced in cooperation with the Department of Health, PRC, yung Entrepreneurs Project. So, ibig sabihin noon, kung ikaw ay nurse ngayon, nursing graduate, but wala kang opportunity to practice your profession, pwedeng as a group, mag-form kayo ng business, pahihiramin kayo ng government, ng konting capital for your group. Ngayon, yung mga home service bang tinatawag, yun yung gagawin. Halimbawa, merong elder na nangangailangan ng caregiving. Pwedeng magsuswero ka lang. So, merong mga fees yun. So, yun yung ginagawa ngayon ng Nursing Association, Department of Health, they are trying to come up with a standardized pricing of all these services. Parang yung home care. Para kahit papano makatulong doon sa mga excess nurses natin. Imagine, registered nurses sila pero walang opportunity to practice their profession. Kasi hindi naman gaanong nadadagdagan yung ating medical facilities, yung private hospital, yung government hospitals, di ba? At that note, ma'am, sa basa ko sa sinasabi po ninyo, napakarami pa rin talaga taking up medical-related course and supply na in terms of the people here in the Philippines na walang mapaglagyan. Any message po dun sa mga, siguro yung mga nag-aaral pa rin ngayon, in case na nandun sila sa ganong klaseng kurso o nag-iisip na pumasok sa ganong kurso? Kasi right now, parang the DOLE is trying to come up with a lot of different programs just to address this kind of problem. Actually, ang sinasabi nga namin, the reason why we're already saying na meron na tayo for now GLAD, kasi nga para doon sa gusto pang kuhain yung course na yun, medyo magdalawang isip sila, no? Hindi naman natin talagang dinidiscourage, but you really have to think about it, given the kind of competition that you will be facing for the next 5 years. Kasi 4 to 5 years, di ba, after taking the course. Alam mo, siguro meron pa rin kasing ibang related occupations na pwedeng pasukan, like yung medical transcription. Medyo related yun doon sa kanilang course. No? So pwedeng hanggat wala ka munang talagang, hindi mo pa nakikita yung trabaho mo talaga doon, pwede kang to go into this area para naman, because of your technical knowledge on the terms, di ba? On the technical terms, pwedeng yun muna yung papasukan mo. Yun yung mga ibang area. But you know, meron din, there was this parent-teachers meeting that I attended where I talked about the role of parents in choosing in the career choice of their children. No? Lumalabas doon, meron akong co-parent coming from the airline industry, and he was telling the group that about 30% of their flight stewardess are actually registered nurse. Imagine, di ba? Ang layo, ano? But, hindi swak yung mga but kurso. you know, ang tinanong ko nga, was there any intention for these people to go back to, to the skills where, kung saan nandoon yung kanilang expert? Sabi niya, wala kasi na-enjoy na nila yung trabaho dun sa airline. At ibang track na yung sinusunod nila. Yung, kumbaga, the career path is really different from the initial skills. Malaman naman natin ngayon kay Erwin. Erwin, sa'yo, ano ba yung naging career path mo? Ano ba yung kurso mo? At ano yung kinalaman yan sa ginagawa mo ngayon? Well, actually, 10 years ago, I'm a graduate of Bachelor of Science in Mathematics in UP Diliman. So, I'm a technical person by nature. So, in terms Hindi ka mahilig sa pagkain nun? Well, eto nga with due respect to the data natin with regards to education, napansin ko, nung graduate ako, wala nagsabi sa akin na, tara, negosyo tayo. So, wala nagsasabi sa akin ng mga kapwa ko bataan, even yung mga professors ko, even yung mga businessman na, tara, magnegosyo tayo, fresh graduate ka. So, ako, personally, ang natural path ko is to join the corporate life. So, I've been working actually as an actuary in an insurance company for 10 years now. But I realized during my working life na there's a vast opportunity pala for someone like me to
be in business. That's Ayun. why what I'm... At bibitinin ka muna namin. Sure. Para sa mga gusto magkatrabaho sa pamamagitan ng pagnenegosyo, aalamin natin ang tips mula sa ating mga guest sa pagbabalik ng Diyos at Bayan. Nasa interview ka, pag meron kang tawag at nag-oo ka, pumunta ka. Any opportunity that is presented before you, accept it. Especially for if it entails employment, no? Dumating ka sa sa interview mo 5 minutes before or 10 minutes before. That's the best time. Miski maghintay ka ng 1 hour. And during your interview, dapat practical kang honest. Kasi malalaman namin kung nambobola ka. In-interview ka, tinanong ka, ano ba ang objective mo sa buhay mo? Ngayon po, ang objective ko, makahanap lang po talaga ng trabaho. Hindi masama magsabi ng ganun. Diba? So you have to be honest. Sinong maaasahan para sa magandang kinabukasan? Sinong naniniwalang makakabangon tayo? Sinong naghahangad na mapawi ang gutom ng sambayanan? Imposible na ba ang pagbabago? Posible pa kung may kikilo, kung may mapapaniwalang mamumuno. Sino pa ang maghahatid ng bagong simula? Nakakulong ako ng halos 20 taon. Sa panahong yun, ang gumay sa akin at nagturo sa akin sa tamang landas ay si Brother Eddie. Pinas, kaya niyang mabago, patunay ako. Kaya ako, ayoko na ng orange. Brother Eddie for P, President! Kay Brother Eddie, sigurado ako. 6 na taon, walang korupsyon. Ilang beses na ba tayong nagpapalit? Palit ng politiko. Palit ng paniniwalaan. Palit ng pamamalakad. Pero wala pa rin pagbabago. Imposible na ba ang pagbabago? Posible pa kung may kikilos. Kung may mapapaniwalaang mamumuno. Sino pa ang magsusulong ng bagong simula? Alam kong mabigat. ang hamon. Alam ko na isa lang ako. Ngunit kahit isa, Pag pinagsama-sama, hindi matutumba. Isa lang? isang boto lang kay Brother Eddie. Isang boto mula sa kaibigan mo. Isa mula sa kamag-anak. Isa lang Isa pa. Hanggat may isa, na naniniwala. pagbabago'y posible pa. Para sa 6 na taon na walang korupsyon, kailangan kita. Dahil sinong pag-asa? Eddie tayo. Masak ang pagbangon ay posible pa. Well, I think mahirapan makakuha ng work yung mga new graduates because ang daming mga underemployed na mga nag-a-apply pa sa then underemployed and unemployed. Marami pong graduates na ang goal po lumabas, maging OFW or kasi mas maraming kita sa labas. So, para sa akin, yung future ng mga graduates dito, medyo wala talaga kasi parang hindi sapat yung sweldo na nakuha nila dito. Tapos, para mas pinipili pa nila na magtrabaho na lang abroad. Tsaka pag dito sila, graduate sila, tapos mahirap naman maghanap ng trabaho dito. Sa abroad, madali lang, tapos malaki pa yung sweldo. Wala na sigurong masyadong trabaho kasi marami na nga kumpanya yung nagsasarado. Sana kung mag-employ mo sila ng tao, it's because of their employment rather than hindi sa palakasan. Second, bigyan nila ng better opportunities yung tao talaga, I mean the local people rather than foreigners. And third, yung companies should prioritize people who really need the jobs rather than people who get the jobs because they are popular or famous. Welcome back po sa Diyos at Bayan. May trabaho ba? Ikwento sa atin ngayon ni Erwin ang kanyang pinagdaanan
at kung paano umunlad ang kanyang pinanghahawakang negosyo ngayon. Erwin, nabanggit mo na graduate ka sa BS Math. Yeah. Tapos, ano yung pinasok mo pagkatapos mo makapagtapos niyan? Yeah, so basically, sa course namin, ang natural career path would be to be an actuary, or it involves a lot of computation, calculation, so in business. Yung mga nakaka-nosebleed. Yeah, well, medyo. So, okay lang sa akin yun kasi pinag-aralan ko ng maraming beses yun sa college. And I'm actually blessed by God to be promoted as an SAVP right now, as an officer of the company. Wow. But during the course of my working life, I realized that there are a lot of things that I'm be doing for my company that I can actually also apply in even small businesses. Like for example, yun nga, cash flow, paano mag-project ng mga kita, paano pag-project ng mga gastos, at ano ang pwedeng tubuin ng isang negosyo. So ngayon, yun po yung tinatry kong ilabas sa aking career life bilang social responsibility ko sa mga kabataan na nakakasama ko na pwede pala gamitin yung modelo na nasa corporate, ilabas pa sa community, sa mga maliliit na negosyo, at pwede mag-work din. Ano ka nagsimula doon? Siyempre, mas natin sa viewers, eto may kapital naman meron namang pondo nakapag-corporate siya paano kami, bagong graduate, paano kami makakapag-negosyo? So actually, maganda yung tanong mo kasi ang unang nilapitan ko para nung magne-negosyo pa lang ako, ang una kong nilapitan, isang businessman na mayaman na talaga. Ang una kong tinanong, magtitiwala ka ba sa akin kung meron akong isang magandang idea, ipagkakatiwalang ba ang iyong puhunan sa akin? Nagulat ako sa sagot niya. Sabi niya, why not? So ibig mong sabihin, there is a possibility, a concrete possibility for young people out there, even for me, na kung meron ka magandang idea, sa tingin mo na pag-aralan mo ng gusto, nakita mo, na experience mo kahit papaano, pwede mo siyang i-present sa isang investor at actually pwede siya magtiwala sa iyo. In fact, meron akong kakilala, kasabay ko, na matagal siya nagbebenta ng real estate. Okay? So yun ang kanyang parang part-time work. Eventually, nangarap na sana magkaroon ng housing para sa small income families. What he did, in-study niya yun, kumuha siya ng business plan kung paano niya natutunan yung negosyo, present niya sa isang malaking negosyante. After the presentation, the businessman gave a check 1 million for a business. Now, it's na binibenta somewhere north Luzon. So that's precisely a good testimony na hindi palang pagkatiwala ng isang kabataan o isang young person na merong idea, may pangarap, basta napag-aralan niya yung bagay na yun. But that risk. Sa pinag mo namang, ano ba yung mo dito? Manok? Sal? Yeah. So, ang po akong mga kasama dito, actually, po. Pero yung mga kasama ko sa Nasal Republic, isa lang po ang pangarap. Pagdating ng panahon na ang mga Pilipino, ang mga tao ay magkakaroon ng taggutom, magkaranas ng change, ng tuhiya, lahat sa mga necessity na kailangan na provide is food. Ngayon pa lang po, naghahana yung grupo na. By the time na dumating po yung necessity na yon na magkaroon po tayo ng scarcity food, ngayon pa lang po, nagpe-prepare kami ng negosyo na pwede pong patakbuhin ng isang mahirap na hindi niya pong umasa sa mga apartment store, series, siyang negosyo, umiko, na ang solusyonan sa pagkain. Ito po yung... So, ang pinaka-advance po namin, lalo na target po namin mga kabataan, o mga kabataan, po problemahin nyo 10 years from now, 20 years from now, yung kakain nga ng before tayo sa generasyon na palang negosyo na. Kapag alam nyo yung negosyo, you can provisions for problem later on. Una, paano mga kabataan target ninyo? Para sila makapag-nego ng ganito? Is there any way na matuturuan sila? Meron bang training na kayo na pinoprovide? Yes. Para lalo na sa mga bagong graduate ngayon na siguro narinig ka, napakinggan ka, gusto ngayon inasal. Ano ngayon gagawin nila? Okay, so actually, yung aming pong koto is po kaming develop na program na Kabuhayan Package. Meron po nag-award po kami ng sampaan. Okay, mula sa isang youth group, in-awardan po namin 10 kabuhayan package. Ano po yung konsepto ng package na yun?
Hindi po namin kayo bibigyan ng pera. Bigay po namin kabuhayan, equipment, set of tools na kailangan ninyo para magnegosyo. Ang ibigay nyo lang po sa amin ay magandang lugar, magandang location na maraming tao, may bibili. So we will provide the tools. Ngayon po, it works like work like a microfinance project. So araw-araw, linggo-linggo, yung part po ng kita nyo dun sa negosyo na yon, ibabahid nyo po sa amin. Hindi nyo po kailangan maglabas ng automatic na ito, franchise fee, 100,000 pesos. No. For fresh graduates, we can actually have a kabuhayan package na ang ibibigay namin sa hindi pera, kundi tools. You just have to sell every day, every week. Then yung part ng pinuhunan namin dun sa tools na yon, you will just pay us a very small contribution every day or every week. Do you have an email address? Yes, we have. Actually, we have a Facebook account. Ang pangalan po, People's Inasal Republic. People's Inasal Republic. You can look it up. Then, meron po mga contact details doon where you can reach us. Then, we will orient you or tell you more information about it. Pero, ito lang po, caution. Kailangan lang po namin ng mga kabataan na masigasig. Okay? Ayaw po namin ng mga kabataan na basta-basa lang po. Masigasig ang kailangan namin. Masigasig. Ma'am, sa inyo naman po, meron po ba kayong ganun din ka-positive na maibabalita sa amin pagdating naman po sa statistics or numbers of the unemployed, employment, underemployed this year compared to last year? Sige. Ayon dun sa datos ng National Statistics Office, in fact, ang nagsisurvey, ng labor force survey yung tinatawag natin. Sa January round, lumalabas doon na maganda yung datos ng employment natin. Very positive. In fact, the performance of the labor market rebounded from a not so good performance last year. Kasi 2.5% lang yung employment growth natin. But this is one best actually 3%. Oh. If you translate it into 5% of years, it's 1.7 million. Kasi on the average, yung employment natin, lumalago lang yan, mga 700 to 800,000 Bakit a po year. nagkaganito? Kasi we're coming low base na nagkaroon ng global crisis. So ngayon, worldwide, medyo positive na yung all the on the rebound yun. Ang information from the international community. And the semiconductor industry, nakausap ko si Ernie over the phone and he was na on the track ang industry ngayon. So, for the last several rounds ng survey, puro negative employment growth sa manufacturing. This time, they registered really the highest growth rate, 7.5% yung growth. This means last year, kumbaga masasabi natin na nabawasan yung kumpiyansa or confidence ng mga company and right na unti. Yes. Sinasabi natin na Pilipinas hindi ituhan ng crisis kasi positive yung mga growth natin, figure. But syempre hindi maiwasan na apektuhan talaga yung industriya natin because of what happened globally. But as I said, ngayon, most of the businesses are back on track. Therefore, we are expecting, of course, the April round na mataas pa din yung result ng ating survey. Nga election period May na. So, yung mga temporary works available because of the election-related activities that we have. Although sinasabi ko na maganda again, yung naging temporary performance. po ito, no? Oo, yung availability. Yes. Oo. Baka kasi masyadong umasa na ito na yun. Oo, hindi. Temporary when it comes to election-related activities, no? But ang gusto ko ring i-explain na yung result ng January round, makikita mo there is improvement in full-time employment, there is improvement in wage employment. Ang nagkaroon lang ng negative, hindi naman talaga ganun ka-negative, medyo tumaas ng konti yung underemployment, lalo na dun sa visibly underemployed, which means yung mga nagtatrabaho ng 8 hours a day, nag-express pa rin sila ng desire for additional work, probably because they need additional income or they feel that they are still have this productive capacity na pwede pa nilang gamitin. Okay. Pagdating po sa underemployment and for the people,
the newly grads na sinasabi na, ay hindi kasi galing ako sa ganitong school, baka hindi agad ako matanggap kasi may priority sila na schools. Kanina binabanggit niyo po na communication is one of the alas para matanggap. What can you tell these newly grads about confidence sila kung sakali? Dahil doon sa school na pinanggalingan, tapos pagdadating, ang daming insecurities. Actually naman, so, I think sinasabi nila, dapat Ateneo, UP, LaSalle, may ACE ka. Pero sa totoo lang din, may mga companies na nagsasabi, ayaw namin ng Ateneo, UP, LaSalle dahil ang yayabang, hindi nagsistay. Oo, no? Mas masipag, mas mabuti pa ang mga tiga-probinsya. So, minsan may mga, kasi hindi nga maganda, pero among HR people nga, may first, second, third tier schools na tinatawag. No? So, depende naman, inaangkop din. Depende sa kind of job. Okay? Like for accounting, may mga ibang preferred schools yan. So, ang ano lang naman, usually, okay, the only reason why they prefer UP, Ateneo, LaSalle, kasi these are the people who speak well. Ngayon, if you want to, kasi when you hire people, you are looking at them for the long term. You hire for the long term. And normally, ito yung mga tao na may leadership skills. Kasi nga, Ingles ang is the language of business. Yun ang problema, hindi natin mapalitan yun. No? So, ang nangyayari, syempre, yung marunong mag-English, yun ang mas may confidence na magsalita. Pero alam mo yung schools, at saka ito pa pala ang good news pala. Sa ngayon, dahil sa tindi ng pangangailangan ng mga kumpanya, hindi na ganun ngayon. And ang maganda niyan, may mga schools na hindi dating kilala, na nakikilala na even for IT. Palagay mo, ang Bulacan State University. Yon, may mga big companies ngayon. Yan, naghahanap na sila ng mga aplikante doon. So they shouldn't let that, make them less confident about their chances. Thank you, ma'am. At kung gusto mong magkatrabaho, tutok lang sa pagbabalik ng Diyos at Bayan. Of course, prior to the interview, yung pananamit mo, importante yan. Ang babae, dapat magmukhang malinis parati. Ang buhok, ang kontur ng mukha, parati nakikita dapat yan. At parati dapat may kulay. Huwag sobra-sobra. Yung sa lalaki, dapat parati magmukhang mabango. Kung hindi rin kaya magsuot ng polo na puti, na puting-puti, huwag magpapolong puti. Diba? Ang importante lang is maayos yung kanyang pananamit. Huwag lang magmamaong, huwag mag-jeans pag nag-a-apply. Sa mga babae, na-practice ko sinasabi na dapat mag-skirt kayo. Advantage yun ng babae. Ang pag-apply ng job, ang initial niyan talaga physical yan. Unang tingin sa'yo, yun na magme-merit. Yun na ma-remember. Maaasahan para sa magandang kinabukasan. Sinong naniniwalang makakabangon tayo? Sinong naghahangad na mapawi ang gutom ng sambayanan? Imposible na ba ang pagbabago? Posible pa. Kung may kikilo, Kung may mapapaniwalaang mamumuno. sino pa ang maghahatid ng bagong simula? Nakulong ako ng halos 20 taon. Sa panahong yun, ang gumabay sa akin at nagturo sa akin sa tamang landas ay si Brother Eddie. Kaya ang Pilipinas, kaya niyang mabago. Patunay ako. Kaya ako, ayoko na ng orange. Brother Eddie for P, President! Kay Brother Eddie, sigurado ako. 6 na taon, walang korupsyon. Ilang beses na ba tayong nagpapalit? Palit ng politiko. Palit ng paniniwalaan. Palit ng pamamalakad. Pero wala pa rin pagbabago. Imposible na ba ang pagbabago? Posible pa kung may kikilos. Kung may mapapaniwalaang mamumuno. Sino pa ang magsusulong ng bagong simula? Alam kong mabigat. Ang hamon. Alam ko na isa lang ako. Ngunit kahit isa, Pag pinagsama-sama, hindi matutumba. Isa lang? isang boto lang kay Brother Eddie.
Isang boto mula sa kaibigan mo, isa mula sa kamag-anak, Isa lang isa pa. Hanggat may isa, na naniniwala. Pagbabago'y posible pa. Para sa 6 na taon na walang korupsyon. Kailangan kita. Dahil sinong pag-asa, di tayo. Masakang pagbangon ay posible pa. Pangarap nating araw ay sisikat na. Pag-asa'y magniningas sa bagong Pilipinas. Buong sambayanan magkapit-bisig na. Magkapit-bisig na. Magkapit-bisig na. Upang tunay na pagbabago'y magsimula. Sa pagsulong ng bayan, mag-iisa. Sino pang may malasakit at pag-ibig sa bansa? Sino pa? Ito, mag-uumpisa, magkaisang utos na ba? Di ngayon, sino pa nga ang gagawa? Sinong pagsisimulan? Sinong magtataguyod ng bayan liwan? Sino pang may malasakit at pag-ibig sa bansa? Sino pa? Di ako. Kailan mag-uumpisa, magkaisang kumilos na? Kailan pa? Di ngayon, sino pa nga bang gagawa? Sinong pagsisimulan? Sinong magtataguyod ng bayan liwan? Di panahon na para sa pagbangon sa kahirapan, lahat ay umangon. Ngayon ang oras ng pagbabago, isang bayan para sa tao. Kanino ba dapat ang simula? Ang pag-asa ng bayan ay magmula tungo sa pagsulong. Ang sagot ko kung walang aago, di ako. Sinong pag-asa? Di tayo. As graduates, yung mga bagong graduates sa college, the degree is not enough for them to survive in society. Ang nangyayari sa mga graduates natin ngayon is that even get the professions they wanted, the employment status in the Philippines, ang nangyayari sila ng underemployment, such that yung mga graduate teachers, they become clerks and they become cashiers sa mga groceries. So I think dapat pagbutihan ng gobyerno yung pagbigay nila ng jobs. Basically, dapat kung ano pinag-aralan ng tao, yung dapat ang gawin nilang jobs. There's a really bright future there, not just with being a call center agent, but managerial positions, especially with information services. And that's what most of the people are leaning to, especially since we're in a technological age. May trabaho ba? Welcome back po sa Diyos at Bayan. Underemployment, job mismatch. Ma'am, para sa inyo po, ano po ang nakikita niyong sitwasyon sa atin ngayon? Meron pong mga nakapagtapos sa ganitong kurso, pero iba ang pinasok na trabaho. Merong mga trabaho na ng qualification sila ang at meron walang trabaho dahil yung hinahanap nila swak sa kanilang kwalifikasyon, sa kanilang tinapos. Well, yung problema naman ng mismatch, since 2006 sinasabi na namin yan. Kasi nga, yung tulad ng sinabi ni Grace kanina, no? There's certain number of workers looking for job. At given point in time, sabi ko nga 30,000. Tapos meron namang 30,000 jobs looking for workers. Ibig sabihin, hindi nagtutugma. Ngayon, ang concern natin dito, ano ba yung mga programang pwede nating i-implement in coordination with the private sector that would attend to this problem? Number one is the intermediary programs. Sabihin naman yung coming up with a good labor market information system. Kasi ang gagamutin mo dito yung the problem of information because there's lack of information on the part of the applicant kung saan kailangan yung skill niya.
On the part of the employer naman, there's a problem of information on the qualified workers that suits the requirement of the company. Kaya nga, meron tayong mga, ina-encourage natin yung mga job applicants na mag-enroll dun sa mga job boards, no? I-advertise nila yung sarili nila. So, kung maghahanap kayo ng trabaho, dapat you have to advertise yourselves to as many job opportunities as possible. Kasi hindi naman lalapit sa iyo yung trabaho eh. Ang sinasabi nga natin, sa economics, merong basic lack of information. Yun yung gagamutin natin. Now, in relation to that, we are doing a lot of job fair activities. Now, the intention of that program is essentially to shorten the search time of both the employer and the employee or the worker. In terms of, yung kumbaga yung pag-meet nila dun sa labor market. That's the reason why, for example, as early as January, in cooperation with the Public Employment Service Offices at the LGU level, nakapag-conduct na po ang department together school-based PESO at saka yung mga school-based job fair natin. Nasa more than 100 job na yung job fairs ating na-conduct. And this coming Labor Day, ang Department of Labor will be hosting a nationwide job fair. So it's a simultaneous job fair. We actually invited a lot of them to join us. It's going to be for the employers and for the job na pumunta sila do sa mga job fair centers. Naka-advertise yan sa website ng DOLE at saka sa PhilJobNet, yung ating government portal for jobs in the country. Sa preparasyon dito sa maraming job fair, sa natin ngayon, 500,000 ang ano yung nakikita nyong pinakamarami sa kanila, coming from which course, and ano yung programa na ginagawa ngayon ng gobyerno para dun sa bulk ng number of graduates from this particular course? Yung top 5 na sinasabi natin, number 1 yung medical and allied courses. Doon yung pinakamaraming graduates tayo. Of course, you expect na it's the nursing course that would top the list. But the growth rate is actually on the decline. Yung pangalawa, yung business-related courses. Sa ganitong course, hindi masyado yung problema kasi yun yung sinasabi kong highly transferable, yung mga courses na nandun sa field na yun. Pangatlo, yung teaching courses, no. So, mataas yung graduation, yung level of graduates natin doon sa course na yon. And then IT-related course and then engineering courses. What is on the rise now is the number of graduates taking HRM courses or yung hotel and restaurant management. Again, yung yung paradigm doon is papalabas na naman ng bansa dahil maraming requirements sa abroad. At saka talagang if you will look at the configuration of our industries at this time, talagang it's the service sector that is flying. Yung sinasabi natin, the growth is really tremendous as against the growth of the industry sector, the manufacturing sector, and the agri sector. Ma'am, sa inyo pong palagay, itong sinasabi po natin na ito yung mga on the rise. Ano dapat ngayon yung mindset nitong mga graduates? Or if ever, yung mga nag-aaral pa, para matugunan at makahanap naman ng trabaho kung sa nakikita nga po ni ma'am. Ito yung mga hinahanap ngayon. Oo, maganda naman ang future, I think, ng mga kabataan. For me, dalawang klase yung mismatch. Isa yung related, kasi kulang tayo sa mga graduates of certain specific technical courses. Like accounting, utang na loob, please, mag-accounting naman kayo. Hirap na hirap kami maganap ng accounting at maganda ang career path din doon. Alam mo, maganda rin human resources management. So you might want to take up psychology, business courses. Yun, transferable din yun. Madali naman yung matutunan on the job. Engineering, mahirap supply chain management, tapos IT, computer science, no, software and the hardware. Tapos may isa, ang pinakamalaking mismatch kasi for us is the lack of basic competencies. Ano-ano yun? May pag-aaral kami sa PIMA, in-identify namin yung tatlo. Unang-unang nga, community skills. Okay? So the ability to be fluent, to articulate, speak without blocking. Kasama niyo is conscience, no? So pwedeng English or Tagalog. Hindi naman lahat ng tao magtatrabaho sa BPO no? So kahit na, ang problema kasi, yun tinatawag nating knockdown competency. Pag wala ka nito,
sa initial interview pa lang, out ka na. Yun ang malaking problema. So, sa first interview pa lang, marami nang nawawala. So, therefore, you need to develop confidence, di ba? At saka good communication skills. Tapos, ang tinitingnan din namin is problem-solving abilities. Okay? So, judgment. At pangatlo is initiative or character. Okay? So, kaya ngayon, siguro, habang natututunan tong mga habits na to, sa bahay, di ba? Nakikita mo, tumutulo yung gripo mo. O, hihintayin mo pa ba ang nanay mo at tatay mo na utusan ka? Napakiayos naman yan. O, kasi yung mga yan, the habits that you develop at home and in school, you will bring to the workplace. Kasi iisipin mo rin na gusto mong ma-promote, di ba? Yung mga bata ngayon, gusto 2 years. Naku, pag hindi sila mapopromote, ayaw na nila. O, expectation nila. But have you developed the character and the leadership, di ba, that will allow you to be promoted? So, siguro ganon sinasabi kanina ni Undersec dito, Assistant Sec, na yun ang kailangan nating gawin Kasi maraming transferable. Like, you do not go to college to become a nurse, di ba? You go to college and probably take up nursing because you want to be a better person, you want to develop the initiative, the leadership, and the wisdom, and you want to develop basic competencies such as customer service, the ability to serve other people. Kaya nga yun, pwede siyang maging, a flight attendant dahil pare-pareho ang basic competencies nun. Right. So yun. So yung basic competencies, yun ang i-develop nila and they will be fine wherever they go. Alam mo, susugat ko lang yung sinabi ni Grace kanina. Tama yung findings nila kasi nagtutugma yun dun sa study na ginawa namin this year. Talagang the concern is the communication skills. Tapos yung work experience nung tao. Isa pa rin yun sa concern ng employers. And then, yung work ethics. Work ethics. Kasi sa interview pa lang ako, pag nag-i-interview ako ng applicant, makikita mo yung, mafe-feel mo na sa sarili mo yung how the person projects himself. Maganda ba ang work ethics nito? Kasi yun ang number 1 din hinahanap ng employer talaga. Tsaka pagdating naman sa qualifications, work ethics, lahat yan. Pagdating sa pagnenegosyo, sa hawak mo ngayon, Erwin, ano ba yung mga sa tingin mo na meron yung mga bagong graduates na po pwede kaming magnegosyo, lalo na kung hindi ka naman experienced, walang pondo, ano yung meron kami na po pwedeng i-develop para maging matagumpay pag pumasok sa ganyang negosyo? Yeah. Actually, kanina, bago tayo nag-break, sabi ko kailangan masigasig ng mga kabataan. Kasi ang isa sa mga emotion is that gusto pag-urang sa'yo, automatic dapat may tinegosyo. Actually, yung entrepreneur sa mindset, katulad ng sinasabi sa atin ng mga release, ang people who willing to serve, or willing to seek opportunities to serve. So ngayon, sa ating pagnenegosyo, sa pagtatayo ng negosyo, kung ang mindset mo merong need sa isang lugar, paano ko matutugunan ito? Isa ka sa pwede maging potential entrepreneur. Isang case would be yung, sabi ko nga, yung popular na anecdote yung sa Florsheim, yung sapatos. Punta sa India, yung isang tourist, nakita niya lahat ng mga tao walang sapatos, na tsinelas. Sabi ng isang kasama niya, ayoko dito magnegosyo, wala man lang silang sapatos. Yung turista, ang sabi niya, ang sarap magnegosyo dito kasi pwede tayo mag-provide ng sapatos. Exactly, that's exactly the mindset or attitude that we need for our youth. Ano ba ang need ng society ngayon? How can my skills be useful to serve that need? Pag nakita ng isang negosyante o isang investor na ganoon ka mag-isip, pwede siyang magkatiwala sa iyo ng konting puhunan. At kung kaya mong palaguin yon, pwede kanyang pagkatiwalaan pa ng mas malaking puhunan. Actually, ang avenue ngayon ng mga kabataan na walang pondo para magnegosyo ay microfinance. Sa microfinance, tinitingnan ng mga magpapahiram, itong kabataan mo to, itong tao na to, masipag ba yan? Araw-araw ba, araw-araw tututukan ng negosyo? Ganun din sa ating mga kabataan ngayon. Ang tanong sa mga kabataan ngayon, willing ka ba na wag mo na mag-Facebook, wag mo na manood ng TV, maligo, at pagtrabahuhan ang araw na to para sa iyong kakainin? Disiplina talaga disiplina importante. Mindset po, willing to serve yung need ng ating society. Actually, yun po yung ginamit ko. Bilang isa sa mga criteria, kung mag-a-award kami ng kabuhayan. Hindi po kami nag-a-award ng kabuhayan kung kani-kanino lang. Kaya challenge po, kung gusto nyo po maging part ng kabuhayan package,
be willing to show na you're serious and dedicated to the business. Sa tingin mo ba, handa ka na magkatrabaho o meron pang mga aspeto sa iyong buhay na kailangang baguhin para makuha mo ang match na trabaho para sa'yo? Tutok lamang po, magbabalik ang Diyos at Bayan. Ngayon, in one sitting, pumunta ka sa JobsDB, makaka-apply ka ng 100. At any given time, may bago kaming 6,000 na job openings. So, pumunta ka lang sa isang internet cafe. Kami, minuto meron kaming bagong opening eh. So, yun. Punta kayo online, makakatipid kayo. Imposible na ba ang pagbabago? Posible pa. Kung may kikilos, Kung may mapapaniwalang umumuno. sino pa ang maghahatid ng bagong simula? Sa paglilibot ko sa Pilipinas, kapansin-pansin na sa gitna ng kahirapan, ang ating mga kababayan ay hindi nasisira ng loob. Umaasa. Naniniwala na bukas ay gaganda ang buhay nila. Maniwala ka, maniwala ka. Pagbabago, pagbangon, posible pa ang bagong Pilipinas. Maniwala ka, maniwala ka. Samahan si Brother Eddie Villanueva tungo sa bagong Pinas. Sinong maaasahan para sa magandang kinabukasan? Sinong naniniwalang makakabangon tayo? Sinong naghahangad na mapawi ang gutom ng sambayanan? Imposible na ba ang pagbabago? Posible pa. Kung may kikilos, Kung may mapapaniwalang mamumuno. sino pa ang maghahatid ng bagong simula? Nakulong ako ng halos 20 taon. Sa panahong yun, ang gumabay sa akin at nagturo sa akin sa tamang landas ay si Brother Eddie. Kaya ang Pilipinas, kaya niyang mabago. Patunay ako. Kaya ako, ayoko na ng orange. Brother Eddie for P, President! Kay Brother Eddie, sigurado ako. 6 na taon, walang korupsyon. Ilang beses na ba tayong nagpapalit? Palit ng politiko. Palit ng paniniwala. Palit ng pamamalakad. Pero wala pagbabago. Imposible na ba ang pagbabago? Posible pa. Kung may kikilos. Kung may mapapaniwala ang mamumuno. Nang simula. Alam kong mabigat. Ang hamon. Alam ko na isa lang ako. Ngunit kahit isa, Pag pinagsama-sama, hindi matutumba. Isa lang? isang boto lang kay Brother Eddie. Isang boto mula sa kaibigan mo. Isa mula sa kamag-anak. Isa lang Isa pa. Hanggat may isa, na naniniwala. Pagbabago'y posible pa. Para sa 6 na taon na walang korupsyon, kailangan kita. Dahil sinong pag-asa? Eh di tayo. Sinong nagnanais na magsama-samang muli? Sinong kakalinga? Imposible na ba ang pagbabago? Posible pa. Kung may kikilos, Kung may mapapaniwalang umumuno. sino pa ang maghahatid ng bagong simula? Sa paglilibot ko sa Pilipinas, kapansin-pansin na sa gitna ng kahirapan, ang ating mga kababayan ay hindi nasisira ng loob. Umaasa. Naniniwala na bukas ay gaganda ang buhay nila.
Maniwala ka, maniwala ka. Pagbabago, pagbangon, posible pa ang bagong Pilipinas. Maniwala ka, maniwala ka. Samahan si Brother Eddie Villanueva sa Bagong Pilipinas. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at nakatanggap po tayo ng mga comments mula sa ating live streaming kanina. Message from Hannah, I know someone who graduated as nurse but ended up working as pharmacy assistant. No fulfillment kasi hindi niya napapractice profession niya. Thank you, Hannah, for your comment. And from Baby, nasa pagsisikap din naman ng mga new grads yan para makakuha ng work at syempre sa tulong ng gobyerno. Now, from John Ken, dapat yung susunod na presidente hindi corrupt para maturuan o matugunan ng pansin ang unemployment. And more messages from Robert. We should face the reality here in the Philippines. Students from other schools should exert more effort, I guess. There is still job discrimination. From RMD, bakit ang Malaysia, Brunei, Singapore, napaangat ang country nila samantalang tayo na only Christian nation in Asia, lugmok sa putik. From Caris, importante rin yung resume and experience. And lastly from Robert, when making a resume, put all your qualified credentials. At sa puntong ito, hihingan naman natin ng mensahe o parting words ang ating mga guests for today. Kasama natin si Miss Grace. Okay, when you go for interview, do not be nervous. You must remember that you and the interviewer are on the same side. So when you go inside the room, you think to yourself, I will be the answer to this interviewer's prayer today. Kasi kami nagdadasal, Diyos ko Lord, sana naman makakuha kaming magagaling na aplikante today. Miss Gracie? Para sa ating mga naghahanap ng trabaho, lalo na yung mga bagong graduates, kung kayo ay, whether ang career path nyo ay nasa entrepreneurship or wage employment, para sa akin, ang pinaka-importante ay ang inyong work ethics. Paano nyo ba papahalagahan yung trabaho na inyong napili para masunod yung inyong objective? And also, I'd like to take this opportunity again to invite all the job seekers to join our day job fair on May 1, and it is actually located in 6 areas here in Metro Manila and nationwide sa mga iba-ibang region. Sa May 1 po iyan, huwag niyong kalimutan. Doon natin masusubok yung kagalingan ng mga naghahanap ng trabaho dahil marami po tayong employer na inimbitahan. And Erwin? Magandang gabi ulit. Sa mga kabataan ngayon, isipin niyo po na 10 to 20 years from now, you will be facing worse problems. Lack of food, lack of shelter, energy, water. Those are the things actually we term as opportunities. As entrepreneurs, kung gusto natin magsimula ngayon pa lang, ang pag-asa ng bahay natin ay ang mga bataang transform ni Jesus Christ at willing mag-take ng risk. Yan po ang tunay na kabataang entrepreneur. At sa puntong yan, pagbatayan naman natin ngayon ang katotohanan. Sa ating verse for today, Matthew 6:33 says, Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything else will be added unto you. Sa paghahanap natin ng trabaho, sa mga gusto natin sa ating buhay, sino ba ang nauuna? Sino ba ang ating priority? Isipin natin yung mabuti. At dahil iniisip nga natin na Panginoon ang dapat na inuuna sa ating buhay bago ang lahat, meron akong ibibigay na simpleng equation sa inyo na hindi ko alam kung naituro sa inyo sa mga universidad o kolehiyo. Ito ang tinatawag na experience equation. Ano ba ito? Experience equals 10% actual situation and 90% reaction. Kumbaga, itong 10% ito yung aktual na nangyari sa buhay mo. Pero para mapuno o mabuo ang tinatawag na experience, nakasalalay yan sa'yo
sa 90% actual reaction. Halimbawa lang, kung mag-a-apply ka sa trabaho, hindi ba napakasarap sana kung bago ka mag-job interview, iisipin mo, Panginoon, ito ay para sa'yo. Kung ano man po ang ibibigay niyo sa akin, kung matanggap ko to o hindi, thank you Lord pa rin. At sana, kapag pumunta ako sa aking pag-a-applyan, sana makita nila ang iyong pagmamahal sa akin. Sana makita nila ang gloria mo sa akin. Kaya pagdating mo doon, communicate God's love, reflect God's love. Doon pa lang ayos na eh. Doon pa lang mapaparamdam mo na sa kanila kung sino ka. Character, that's more important to be a mature Christian. And ang sarap ng feeling kung after the interview, whether matanggap ka o hindi, the fact that you gave your best with a happy, joyful heart, okay na yun eh. Yun ang 10% at 90% combined. Kung hindi ka man matanggap, positive outlook pa rin. Nasa sa'yo rin yun. Kung dun sa 10% na yun, hindi ka natanggap dun sa job interview o bumagsak ka dun, ang reaction mo naman ay napaka-negatibo. Bibit-bitin mo yung bigat at maaapektuhan yung mga tao sa paligid mo dahil sa negative mindset mo, negative situation or disposition that you carry around, nasa sa'yo rin yun. Kaya sa experience, yung 10% na situation, ganyan lang kaliit. Yung 90% na ganyan kalaki, that's up to you. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa nakalipas na 1 oras at magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Diyos at Bayan para sa isa na namang makabuluhang talakayan at kwentuhan. Ako pong muli si Carlo Lorenzo, Bangon Kabataan, may pag-asa pa.